Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Madalas tayong nasisilaw sa mga bagay na nagbibigay saya at ginhawa, katulad sa lapi, kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala ni Jesus na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang mga bagay na ito, kapag hinayaan nating lamunin ang ating puso, ay maaaring maging hadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya't paalala niya na huwag tayong magtuon sa mga magagarbong bagay ng mundo, kundi sa mga bagay na makapagliligtas ng ating kaluluwa. Tulad ng sinabi ni Jesus, darating ang mga panahon ng kaguluhan, pagkawatak-watak at iba't ibang pagsubok. Ngunit sa halip na tayo'y mabalisa at matakot, nais niyang manatili tayong matatag at buo ang pananampalataya. Ang tunay na kapanatagan ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi sa matibay na pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga unos at pag-aalinlangan, piliin nating kumapit sa Kanya, ang ating sandigan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, may mga sandaling ako'y nababalisa at nawawala ng pag-asa, ngunit Ikaw ang aking kalakasan at kapanatagan. Sa gitna ng mga unos, takot at pagbabago, Ikaw lamang ang aming sandigan. Linisin mo ang aming puso sa labis na pagkapit sa mga bagay na panandalian. Tulungan mo kaming maunawaan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas, ngunit ang iyong pag-ibig at pangako ay mananatili magpakailanman. Amen.